masamang panahon na nangyari, God is good sa buhay ng bawat isa. Amen? Amen. At ngayon, kahit anong panahon, dahil kahit anong panahon, kasama natin siya sa kahit anong pagkakataon ngayong araw, wala tayong ibang gagawin kundi ang papurihan siya at pasalamatan siya. At handa na po ba tayong magpuri sa ating Diyos? Amen. Handa na po. Amen. Church, umalang pa tayo, sumalang tayo, kanta natin yung papuri para sa Diyos. This is my prayer in the classroom, when all that's within me feels sad. This is my prayer and my hunger in me. My God is the God who provides. And this is my prayer in the fire. In weakness I triumph. There is a faith proven forward and gold. So revive me, Lord, to the faith. And I will bring praise. I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice. I will declare God is the victory and He is here. And this is my prayer and in battle. In triumph is still on its way. I am a conqueror for Christ. So we're on His promise, I'll say. And I will bring praise. I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice. I will declare God is our victory. And I will bring praise. I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice. I will declare God is our victory and He is here. In every season, you the God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. All of my life, in every season, you the God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. Let's go, church. All of my life, in every season, you the God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. All of my life, in every season, you the God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. I will bring praise. I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice. I will declare God is the victory, and I will bring praise. I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice. I will declare God is the victory, and He is here. And this is my prayer in the harvest, when favor and confidence flow. I know I feel to be empty again. To see that receive, I will sow. Yes, the melody of Father God. Awang church, patuloy natin itaas sa Panginoon yung papuri na nais natin ihandog para sa Kanya. Dahil sa kabila ng lahat ng nagdaang kalamidad ngayong linggo, nariyan ka sa upuan mo ngayon na nagpupuri, buo, ligtas, kasama ang buong pamilya mo. At ngayong araw, wala tayong ibang gagawin kundi ang magpasalamat dahil sa dami ng nangyari ngayong linggo, kasama tayo sa mga ligtas. Bagamat alam natin na maraming hindi nasa
nasa hindi magandang kalagayan, pero narito tayo, binigyan niya tayo ng pagkakataon upang magpuri sa Kanya. Kaya, let's maximize our opportunity dahil hindi lahat ay nasa magandang kalagayan ngayon. So, mga church, bigyan natin ng papuri ang ating Diyos. Now we're
Tayo po yung magpasimula sa ating pananambahan. Tawag sa pagsamba na matatagpuan po sa awit 85. Ikaw po, O Yahweh, naging mapagbigay sa iyong lupain. Pinasagana mo at muling pinaunlad ang bansang Israel. Yaong kasamaan ng mga anak mo'y kasamaan ng mga anak mo'y nilimot mo ang tunay. Pinatawad sila sa nagawa nilang mga kasalanan. Ang taglay mong puot sa ginawa nila'y iyon ang inalis. Tinalikdan mo mula ang iyong nilimot ang matinding galit. Panumbalikin mo kami, Diyos ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ang waksan. Ang pagkagalit mo at puot sa amin wala bang hangganan? Di na ba lulubog, di na ba matatapos ang galit mong iyan? Ibangon mo kami, sana ibalik mo ang nawalang lakas. At kami, lingkod mo ay pupurihin ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mo wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig ang pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niya ang mga lingkod niya magiging payapa kung masisisi at di na babalik sa gawang masama. Ang napaparangalan sa pangalan niya kanyang iligtas. Sa ating lipunan, lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Ang katapatan at pag-ibig ay madadaugpalan. Ang kapayapaan at ang katwiray masasamang ganap. Sa balat ng lupay, sadyang maghahari itong katapatan. Mula sa itaas, maghahari naman itong katarungan. Gagawing maunlad ng Diyos na si Yahweh itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupain, bubungang mainam. Ang katarungan ay mauuna sa kanyang daraanan. Kanyang mga yapak, magiging bakas ng ating susundan. Ating pumawitin ang paniwalang awit, dakilang Diyos ng biyaya.
Kapagod, babanay kanya't kayamangan ibagsak. Igawan ang karunungan upang aming marunyan. Ang nakaisa na gumpay, bigyan na. At subok balutin ay inisuot sa laban na may ibalot sa pag-ibig ng Diyos. Igawan mo ang biyaya kung kami ay mahinga. Aming sa'yo na umasa. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, na makapayaran sa lahat, patuloy ko po namin pinapupurihan at pinasasalamatan sa araw na ito. Panginoon, maraming salamat po sa araw ng linggo na muli niyo po kami pinagtipon-tipon upang mapagbulay-bulayan ang inyong mga salita. Panginoon, kayo po ang maging sentro ng aming pananambahan na aming gagawin. Ito po ang aming samot na panalangin sa tayong mga naman ng Jesus. Amen. Sagot ang pagbasa, matatagpuan po sa Colossus 2 verse 6 to 15. Dahil tinanggap niyo na si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo ng karapat-dapat sa Kanya. Patuloy kayong lumago at tumibay sa Kanya. Magpakatatag kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at mapagpasalamat din kayo. Mag-ingat kayo nang hindi kayo madalas na walang kabuluhan at mapandayang filosofiya, mga tradisyon lang ito at mga pamamaraan ng mundo at hindi mula kay Kristo. Kaya huwag kayong paladala dahil ang kapuspusan ng Diyos ay nananahan sa katawan ni Kristo. At naging ganun kayo sa pagkipag-isa niyo sa Kanya, na siyang Pangulo ng lahat ng Espiritong namumuno at may kapangyarihan. Dahil sa pagkipag-isa niyo kay Kristo, inuwi na kayo. Ang pagtutuli na ito ay hindi pisikal, kundi espiritual. Ang pag-aalis ng masasamang bilin ng laman, ito ang pagtutuling mula kay Kristo. Nilibig kayo kasama ni Kristo ng bautismuhan kayo. Dahil na kay Kristo na kayo, muli kayong binuhay na kasama niya. Kahit nananalig kayo sa kapangyarihan ng Diyos na bumuhay sa Kanya. Noong una, pinuri kayo mga patay ng Diyos dahil sa mga kasalanan ninyo. Pero ngayon, binuhay kayo ng Diyos kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang lahat ng kasalanan natin. Tayo po lahat. May pananagutan dapat tayo sa Diyos dahil hindi natin magpapad ang kautusan. Pero pinag-isipan ng Diyos sa pangkilan ng pagkakawan si Kristo sa Jesus. Kaya hindi na tayo pag-ulusan. Doon sa krus, nilupin ng Diyos ang mga espiritu ng umuno at may kapangyarihan. At pinakita sa lahat ng mga pagkakaibigan. Tayo naman po ay dumako sa awit ng mga bata.
si Joshua po ang panalangin po ng mga bata. Ayan, sige po, ating pong itaas ang ating mga kamay. I-hands po natin ang mga bata at tayo po yung namin. Lord, maraming salamat sa buhay ng mga batang ito dahil sa kanilang murang edad ay nandito sila sa harapan at sumasabay sa inyo. Tunay na kayo po yung bumabay sa kanila hanggang sa kanilang paglaki at gabayan niyo po sila at kayo po ang manahan sa kanila. Ingatan niyo po sila at gabayan sa araw-araw po nilang ginagawa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ay sabihin na tuloy sa pagbasa po ng banal na kasulatan sa mga sulat Lucas, Kabanata 11, 1 hanggang 13. Sa mga sulat ni Dr. Lucas, Kabanata 11, 1 hanggang 13. Naturuan tungkol sa pananalangin. Minsan, nanalangin si Jesus sa isang lugar. Nang siya'y matapos, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, tulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus sa kanila, kung kayo'y mananalangin, sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang iyong pangalan, dumating nawa ang iyong kaharian, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinapatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso. Sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay natin isang hating gabi, isa sa inyo'y nagpunta sa isa ninyong kaibigan at nakiusap. Kaibigan, pahiram muna ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kaibigan mong nasa loob ng bahay. Huwag mo akong gambalain. Sarado na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon para bigyan ka ng kahit ano. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagiging magkaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Kaya't sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong mga anak kung ito'y humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kayo ng masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, lalo na ang inyong ama na nasa langit, na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Pagpalain tayo ng Diyos sa pagbasa ng Kanyang mga salita. Amen.
sa paghandog. Atin po inangiyahan sa harapan si Ate Ria upang manalangin po ang mga kaloob. Panginoon, pinupuri po namin kayo sa pamamagitan ng mga handog na ito. Naway gamitin niyo po ito sa paglago ng iglesyang ito. Maraming salamat po sa mga anak mo, taos pusong nagkaloob sa iyo. Ibalik niyo po ito ng siksikip, ito mga kapay. In Jesus' name, Amen. Atin naman pagtunghayan ang mensahe ng awit. Ibinigay ang
Magandang umaga po sa ating lahat. Di ba natin palapakan ng malakas ng Diyos? Amen. Abot po sa salamat natin dahil sama natin ngayon ang Dulong Malabon Mission. Andiyan sila. Ana Estela, Ate Ri, ang ating treasurer, Ate Ses, si Kuya Helio, nandiyan po, si Kuya Junior, sino pa, at ilang mga sinanites. Alapakan naman natin sila ulit natin. Okay. Maloon pa kami kanina pagsundo ko. Ilan lang yung pasahero ko, pero maingat na po kami kanina. Bakit nga ba, Kuya Lucio ay paborito kong dumaan sa bypass. Favorite ko talaga yan. Bakit tayo kung dumaan sa looban? Di po, yun naman ay coincidence lang po yan. Nangyari lang. Paalala sa atin. Parang paalala sa atin. Amen. Sabi nga ni Ate Laling, magte-testimony raw siya mamaya after message. Sabi ko, Ate Laling, naka-get over na ako. Huwag mo na ipaalala. Pero kung hindi ko siya mapipigil, pwedeng sundan ni Ate Aimee. Nagpatutoy siya. Kasi dapat kasama namin siya. Busina ako ng busina sa bahay niya, hindi pa siya lumalabas ng kanyang karangkahan, ng kanyang gate. Kaya baka sakaling makakonek si Ate Aimee. Testing namin. Yan. Kanina rin po, ang ating Sunday School ay may kinalaman sa ating parang refresher course. Muling binabalik tanawin natin ang kasaysayan ng ating iglesia. Dahil yan ang isang pinakapangunahing dahilan kung bakit ang ating iglesia ngayon ay nagpapatuloy sa ika-20 siglo. From 17th century, 1703, nagpasimula ang kasaysayan ito sa kalye ng Aldersgate. Kaya ngayon ay nagpapatuloy tayo. Amen? Diba? Amen ba naman? Pwede ba natin palakpan, mga kapatid? Ang Diyos at ang ating founder, punta ko rin yung mga anak ni Ate Laling, nakita ko sa huli. Ayan, doon sila. Hello po sa inyo. At kaya po ay nagbibigay tayo ng ilang, narinig ko bang may nag-memory verse kanina sa mga bata? Wala nag-memory verse. Kaalala ko kay Ate Whisper. So, kailangan po laging merong memory verse bago umabot yung mga bata. Sabi nila, meron daw bang premyo yung ating confirmation class at membership class. Gusto niyo ba may premyo na sa Mercy Finance? Pakilagay na nga Ate Jay kung magkaroon premyo na makakagraduate. September 28 ang graduation po. Bagamat binigyan tayo ng time frame na may timetable po kung kailan natin matatapos. Yan nyo lang po, pag muni-muni, pag dili-dilihin ninyo. Excellent po yan. At may mga ilang katanungan sa atin. Sabi nga, sa palagay natin, tayo bilang mga Kristiyano Metodista ngayon sa ating panahon ng 20th century, mas makabuluhan ba ating paglilingkod sa panahon ngayon kaysa sa panahon nila? Dahan-dahan na lang po ako. Masyadong mainitin ang ulo nitong mic natin. Sorry. Kausapin ba naman? At kung gaano din, anong katumbas o gaano kataas ang pagpapahalaga natin sa paglilingkod ngayon. Samantalang sa panahon nila, ang kanilang gamit ay walkathon. Alam niyo ba yung walkathon? Lakad lang. BMW by means of walking. By means of walking. Naglalakad lang sila. Samantala ngayon, ang dami po nating sasakyan. May 3 wheels na kayo. May mga bikes pa kayo, may e-bikes. Kaya wala na pong dahilan. Sabi nga ng lolo natin, patay lang ang may dahilan. Patay lang ang may dahilan.
Kaya sa panahon natin ay no excuses, ano po mga kapatid. Sana'y ganito rin kaalam. Sabi nga ng ating pagbasa, anina, ang kanyang sarili, kung gaano kasigasig ang ating founder, sabi nga, ng kanyang panalangin, a covenant prayer, sabi nga, I am no longer my own, but thine. Put me to what thou wilt. Rank me with whom thou wilt. Put me in doing, or put me to doing, put me to suffering. Ito po rin yun, doon pa lang sa panalangin, ay talagang hindi na niya pag-aari ang kanyang sarili. Sabi niya, I am no longer my own, but thine. Ito po rin. At ang isa sa mga mahigpit na disiplina ng ating founder ng iglesia, na si John Wesley, sabi niya, hindi lamang ang pagugugol niya ng 3, gigising siya ng alas 3 ng madaling araw at alas 4 ng madaling araw, araw-araw na ginawa ng Diyos sa kanya, ay hindi po pwedeng hindi siya gugugol ng panalangin sa kanyang sarili. Diba? Sabi nga, isa doon ay ang paggising niya alas 3 ng madaling araw at alas 4 ng madaling araw, acting in compassion for the poor, prisoners, and the elderly, and pursuing simple living. Walang alahas ang mga Metodista noon. Hindi nagsusuot ng alahas sapagkat imbis na kanilang isuot yung kanilang mga alahas, pinagsasama-sama nila yon. At thank you, Ate Jane. Pinagsasama-sama nila yon at sila ay pumupunta sa mga selda o sa mga kulungan upang ibahagi ang kanilang mga alahas, ang kanilang mga ari-arian sa katawan. Kaya sabi niya sa number 9, pursuing simple living. Kaya naalala ko nung isang nasa Hagonoy kami. Mamamalengke po si nanay. Mamamalengke si Nanay Undang. Nanay Undang. Hindi ko nabibigyan natin. Basta Nanay Undang. Mamamalengke lang siya. Ang dami niyang suot. Naninilaw. Naisa ka pa pupunta? Trinoma. Alam niyo, pag uwi niya, nagsusumbong sa mga kapatiran. Para daw may namitas ng kanyang hikaw. Pinitas daw. Nagulat siya biglang may pumitas. Sabi ko, hindi pa siya nagsimba muna. Dire-diretso sa palengke. Dapat pala ikapos. Dumaan muna ako sa kapili. Bago ko na malengke. Dalawang ba yung isang alalay? Dimuretso agad sa palengke. Ayun, napitasan siya ng isang hikaw. Kaya kayo, bago kayo pumunta sa palengke, ha? Yun, tingnan nyo katabi nyo, maraming alasan. Tingnan nyo na, tingnan nyo. Maraming hikaw. Naninilaw ba? Naninilaw? Para bang may sakit sa bato? Ano ba yan? Naninilaw ba kayo? May sakit sa tayo? Ano ba yan? Dilaw tayo, ha? Di ba? Isa yun sa katangian ng ating founder. Bakit ko binanggit mga kapatid? Sabi ng isang pamilya. Minsan, may isang pamilya nagpunta sa restaurant. Punta siya sa restaurant. Pag-upong ng tatay, umorder agad. Sabi ko ito, order siya. Maya-maya, dumating na yung mga masasarap na order niyang pagkain. At pagdating, paglapag nung masasarap na pagkain sa mesa, kumain agad yung tatay. Kumain agad. At ang sabi, tay, sandali muna tayo. Di ba sa bahay, bago tayo kumain, nagpe-pray muna tayo. Kasi anak, dun sa bahay, nanay mo ang nagluluto. Nag-gets ba? Nanay mo nagluluto. Kailangan natin dasal at Panginoon, pasarapin niyo po yung kakainin niya.
Masarap yung pinakakainin na. Eh dito anak, sa restaurant, napakamahal yung kahit di kong manalangin, kumain agad, sigurado masarap. Kasi talaga mga master chef ang nagluluto. Pero sa bahay, pag magluluto ng inyong mga asawa, kailangan mga kapatid, ritualan niyo muna. Panginoon, pasarapin niyo po yung kakainin ko ngayon. Diba? Yan ang aming pagluluto. Mga kapatid, ang paksa natin ay tungkol sa panalangin. Alam na natin yan. Kailangan pa ba ako mag-sermon tungkol sa panalangin? Diba? Iba-iba tayo ng paraan sa pananalangin. Pwede tayo manalangin. Pwede tayo mag-isa. Pwede nga kasanayan yung panalangin natin. Meron namang nananalangin na gano'n lang, sign of the cross. Pero bakit mas binigyan ng binigyan ng pagpapahalaga ni Jesus? Kahit sa mismo ay merong mataas na pagpapahalaga sa panalangin. Hindi lamang yung tinatawag natin acts of prayer, the model of prayer. Sabi ng acts, letter A, adoration. Na isang panalangin ay pagsamba. Hindi yung Panginoon. Kailangan may pagsamba, may pagluhod, may pag-awit. Umaawit muna tayo. Kahit isang alam niyo naman ng mga nanay, napakagaling umawit siya, pagpapatulog lang ng bata, umaawit pa sila bago sila manalangin. Diba? Gaano tayo kadalas manalangin? Diba? Hindi na pinag-usabi nga yung panalangin paulit-ulit, at yun din ay binigyan ng pansin ni Jesus. Hindi kailangan ang panalangin ay galing mismo. Talagang marugdo, talagang umiiyak, parang siyusugatan ng puso mo pag ikaw ay nananalangin. Taimtim na panalangin, i-off mo muna. Yung cellphone talagang kailangan naka-silent mode ang ating mga cellphone. Saka tayo mananalangin. Saka tayo sa kwarto, mananalangin tayong taimtim. Umiiyak na panalangin. Ano po? At iyon ang isang hinihiling sa atin ng Diyos. Bagamat maging ang kanyang mga alagaan ay hindi nila alam kung anong sistema ng panalangin. Na sa ating panahon ngayon, ang dami-dami ng paraan sa pananalangin. Di ba mga kapatid? Kahit by cellphone, may sila ng panalangin kahit po nasa Palawan, kahit sila nasa Manila, kahit sila nasa Bonifacio, pwede mong manalangin through cellphone. Sige po tayo manalangin. Yung ating intercessory prayer. Prayer intercessor mga kapatid. Merong isang iglesia sa Pampanga. Konti, napaka-shorted lang ng kanilang message. Wala silang gagawin kundi manalangin. Ang mga Koreano sa panahon nila, nung katabing kwarto namin sila sa seminary, meron kami 3 kaklaseng taga-Malaysia, taga-Myanmar, Koreano. At pag nanalangin sila, sabi ko, di pa yata nag-aaral mo sa itong mga ito. Sapat pala, yung ating kwarto, nilagyan natin ng soundproof. Talaga naman. Yuma yan eh. Umaalingaw na. Panalangin. Kung mga 1 oras, 2 oras, ay talagang naglalaan sila ng panalangin. Sapagkat yun lang, lalo na ngayon, itong panahon ng kalamidad, ay mas higit ang ating sama-samang panalangin. Hindi sapagkat tayo ay komportable. Tama yung sinabi ng isa. Hindi sapagkat tayo ay hindi binabaha. Yung ating anak, mga kapatid, nag-text ng isang araw. Nasa pagitan sila ng La Residential Village, La Residential Subdivision, Kalumpit and Malolos. Kaya lahat ng kotse, lahat ng sasakyan po na nasa La Residencia ay nasa gilid na ng highway ng Kalumpit from San Marcos papuntang Malolos. Lahat po nakahilera doon, pinicturan niya nakahilera, kasama na yung kotse niya, naghahanap ng bahay. Kinausap ko, yung sabi natin na meron daw dito. Kinausap ko si Kuya Bert, kinausap ko si Ate Malu, kinamahan ko ni Ate Malu. Meron dyan sa inyo, malapit ka natin ay, tama-tama ka ako, malapit ka sa amin, anak. Tama-tama ka ako. Kaya, nakangiti si Ate Merly hanggang tenga. Malapit na sa kanyang anak. Kung sakaling matutuloy, baka kunin nila yung 2 unit. 2 unit. Isa sa opisina, isang kwarto nila. 2 po sila eh. Nakakaawa. Sabi niya, na-stress na ako dito. Kasama niyo ako sa prayer, sabi niya.
Para itatransasuhin, para kung magkakasakit. So, ang sabi ni Jesus ay manalangin. Ganito kayo manalangin. Itinuturo niya na mismo, Ama, sambahin nawa ang pangalan, ang karya mo. Isang relasyon, pag tumatawag ka lang isang Ama. Diba? Napaka-relasyon lang, tumatawag ka Ama. Kanina yung inawit natin, napakaraming pangalan. No? Ilang pangalan yung nabasa yung praise worship natin? 5. May Jireh, may meron pa ba? Adonai, Rapha, Elohim, ano pa ba? O susunod, pag kumanta tayo, gawin natin 10. Diba? Pag hindi pa ba naman nakarating sa kalang ito, sa silong ng langit, yung ating panalangin, ano? Ang dami-dami nating pangalan, samantalang nung sumunod si Abraham, isa lang ang tawag nila, Elohim lang, Elohim. Dami-dami nating pangalan. May Yahweh, ang dami-dami nating inimbento. Pero isa lang ang pangalan. Tuklasin po ninyo. Sige, may pre-huli kayo sa akin. Pakakainin ko kayo sa labas. Mag-peaceful tayo. Ito yun. Isa lang ang pangalan niya. Elohim. Wala kayo ibang mababasa Jehovah doon. Wala. Rapha, wala. Adonai, wala. Walang Adonai. Elohim lang. Ako'y si ako nga. Pero bakit? Dahil isa lang pangalan. Saan nakasalalay? Sa ating mga panalangin. Bigyan mo kami ng pagkain sa araw-araw. Bigyan mo kami ng pagkain sa araw-araw. Patawarin mo kami sa amin. Lahat naman talaga, Bigyan mo kami ng bigas sa araw-araw. Salamat kay Kuya sa mga anak na nagbibigay ng bigas. Maraming bigas ni Ate Ivy, Kaya bububok ka ng bigas dito. Hindi naman ibig sabihin tumatanggi na ako. Huwag po kayo mag-akala tumatanggi. Maluwag ang bahay, Pastor, mga kapatid. Maluwag po yan. Hindi lang bigas. Hindi lang may nagbigay ng kobre kama. Kaya talagang, hindi ako nagkamali ng pagpili dito sa inaang talaga. Mga kapatid. Ako'y talagang para ako nakaginto sa inyo Totoo po yun, nakaginto ako sa inyo. Bigay ng itlog na maalat. Sabi ko, kinakapak, wala pa kaya akong bukol. Daming sorted egg, may sapin sa kama, may gulay. Ano pa ba nagbigay sa akin dito? May pambili ng mangga, may pambili ng asparagus, inaabot. Kaya bakit siya inaabot? Yan ang akin, laging kaya tumigil. Wala na lang nag-aabot sa akin. Bakit lagi ko sa treasurer inaabot? Yan po yung ilusyon. Kahapon. Lahat po yan, kasama ng aming panalangin sa inyong lahat, mga kapatid. Diba? Para kayo ay pagpalain ng Diyos. Amen? Lahat po, bukod sa ating prayer intercession, akala nyo ba yun lang yung panalangin namin sa inyo? Hindi po, meron din kami bukod na panalangin para sa iglesia, para kay Ate Dalia, sa lahat. Kay Kuya Roger, kay Kuya Freddy, kay Kuya Greg, kay Ate Carol, at higit sa lahat, nalulungkot po ako. Isang beses na kami nanalangin, hindi na nasundan. Namatay na yung aking barkada. Si Paring Goday, ama. Dalawin natin mga kapatid, nagtatanong po sila. Pastor, sige po, kailan po ang parang may idea sila. Dumalang. Kumaari kung sino yung ubra sa inyo mga. Pagkatapos naman ito mga kapatid, wala na tayong dulong malabon. Pero sa susunod linggo, meron tayo. Dito lang, dahil magkasama po tayo. Nagdaos tayo ng pananambahan sa kanila. Kaibigan, pero mo, nagbumili po ako ng pandesal, mainit-init pa. Nag-amusal kami dalawa. Diyan po sa bahay, kasi kapatid na Goday. Sabi niya, Pastor, pinarang ako dyan sa tabi. Pastor, sabi mo, may kukwento ka sa akin. Oo, kapag gusto ko yan, sabi niya. Kaya lang, may inabutan na. Umalis na, di nagpaalam, Kuya Lucio. Di nagpaalam sa akin. Nabitin ako doon sabi niya, Pastor, sabi mo, may kukwento ka sa akin. Ba't di ba tayo na-amis mo? Nag-iintay pa na ng kwento kaya hindi nga namin kukwento ko yung pagtanggap ng salvation. Parang nagiging tituloy mo natin ay Kaya
Kaya po, gusto ko na ikwento sa iyo. Doon sa mga hindi nyo ikwento nyo na baka mahuli ang lahat, mga kapatid, ha? Baka mahuli ang lahat. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinapatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin. Isa yon na kung maaari, mga kapatid, kung minsan may mga unresolved issues tayo, may mga unconfessed sin tayo. Isa sa mga balakid kung bakit yung ating panalangin ay hanggang dito lang sa ceiling na yan, hindi tumatagos. Kasi may mga unfinished business tayo. Maaring ang isa doon ay pagpapatawad, ganyan din na nangyari sa atin. Ano mga kapatid, patutukoy po yan. Nung mag-asawa yung pangalawa naming anak, naalala ko nga pala, nung mag-asawa ko 20. Tapos, ano sabi sa akin, Panginoon, anong ginagalit-galit mo? Anong ginagalit-galit mo? Samantalang ikaw, nung masupit mo yung matamis na uuni at emergent, 20 ka lang. Sa pagpupumilit mo, Pelusyo, sa pagpupumilit mo ay nasupit mo, napao mo. Nung mag-asawa yung anak ko, talaga napakasakit sa abot-abot ang Panginoon. Inumin niyo naman. Hindi ko isang taon na, hindi ko pa mapatawad yung anak ko, talaga malalim. Masakit pala. Sabi ko nawa naman yung bunso naming anak, na babae, mga kapatid, sabi ko na, baka mga 2 taon na hindi magpatawad. Masakit pala mag-asawa ang mga anak na. Ako yata ang hindi awat. Ako yata ang hindi awat, lalo na sa anak namin bunso babae, mga kapatid, talagang gano'n na panaalaga ako dyan. Naku mga kapatid, hindi ko pinadadapuan sa lango yan. Ano, kahit sa labo. Talagang alaga namin mga anak namin. At kasama yon, ibig sabihin po, kasama yung pagpapatawa. Ano mo? Pagpapatawad sa anak. Pagpapatawad sa magulang, sa kapitbahay. Lahat po. Magpatawad tayo. Huwag natin pahirapan yung ating sarili. Di ba? At katulad, sabi nga ng ilustrasyon ng ating Panginoon Kristo, may dalawang magkaibigan. Ganun lang, kapersistent yung kanyang panalangin. Na kahit kumakatok doon sa kanyang kaibigan, na para bang hindi siya pagbubuksan ng pinto. Na para bang mabibigo siya sa kanyang paglapit sa kanyang kaibigan. Naalala ko nga pala, kung isa mas masarap lumapit sa kaibigan kaysa sa sarili mo pamilya. Totoo po yun nasa Biblia, sa kawikaan. Kung minsan, yung nasa malayo na hindi mo kadugo, na hindi mo kaano-ano, hindi mo kapamilya, yun pa mismo ang nakakatulong sa'yo. Pero kapag sinili mo pamilya, diba? Nakakalungkot. Hindi ko naman nilalahat. Sige nga, tignan mo yung katabi mo. Yan ba yung tinutukoy ni Pastor? Siya ba yung nilalapitan mong hindi ka tinatanggihan ka kapag tayo ay may kailangan? So, ano lang po mga kapatid? Ang panalangin ay hindi lang isang gawa, yung tinatawag ng acts of prayer, isang adorasyon, pagsamba, hindi lang ang paghingi ng tawag sa Diyos, paghingi ng tawag sa kapwa. Mga kapatid, kahit magsimba tayo na magsimba rito, kung meron tayong tao hanggang ngayon, hindi natin mapatawa, hindi natin nagsisikip ang dibdib natin pag nakikita natin. Pag nakita natin, nagdudumilit siya. Ibang mukha ng isang marites. Alam niyo ba yung mga mukha ng... Tignan niyo yung katabi mo kung mukha ng marites na yan. Sige. Alam niyo ba yung mukha ng marites? Makapalang gilan. Makapalang labi. Yun yung makakapalang labi niya. Malipis sa labi niya. Hindi ko marites. Tignan yung marites. Malaki ang noo. May malalang sa inyo. Yan ang mukha ng mga marites. Malulubang ang mga bibig. Wala. Abot naman ang tip dyan. Natatawa kayo? Panalangin natin. Kaya ako po, hindi ako nagkamali ng panalangin at pagpili sa iglesia nito mga kapatid. Masaya po kami. Napakasaya. Lalo na nung karang kami ay ma-aksidente dito. Lalo mo subayan. Magpatuloy sa paglilipad mga kapatid. Sabi nga ng isang kwento,
Alam nyo, may isang kwento. Tatapusin ko yung kwento. Kailangan manalangin tayo. Di ba? At tulad ng paghingi ng isang kaibigan, huwag tayong tumigil. Yung panalangin natin, samahan natin. Yung talagang nasa kalooban natin, hindi yung panalangin na, salamat po, Panginoon, sabay nawa ang pangalan mo, Panginoong Maria. Hindi yung panalangin. Naalala ko, Panginoong Maria, napupuno ka ng timba. Sa dami ng ginagawa niya, napupuno ka ng timba, at sumay nyo din. Yung pa, sa dami yung trabaho sa bahay, naisama nyo yun sa Panginoong Maria, sarado mga bintana, at sa dami ng trabaho, pati yung mga gawain sa bahay, naisama nyo sa Panginoong Maria. Meron isang pamilya, isang bata, lagi siya nananalangin. Gabi-gabi yun, nananalangin. Sabi niya, Lord, pagpalain niyo po ang aking nanay, ang aking tatay, ang aking lolo at lola, at ang aking doggy. At kasama doggy, sabi ng bata. So, binipas sa magdamag, pag-gising ng bata, patay na yung kanyang doggy. Namatay yung doggy. Narinig yung tatay. May umiiyak sa kabilang kwarto. Tinanong niya yung kanyang anak, bakit na ako ang nangyari? Namatay po yung aking doggy. So, lungkot na lungkot sila lahat. O sige anak, sa isang araw, papalitan ko ng doggy. Bibili tayo ng bago. Tuloy. Nanalangin uli yung bata. Nakikinig ba kayo? Nanalangin uli yung bata. Sa kanyang panalangin, inulit niya, pagpalain niyo po aking tatay, ang aking nanay, aking tatay, lolo at lola. Nanalangin uli yung bata. Kinabukasan, narinig na naman ng tatay na may umiiyak sa kabilang kwarto at namatay naman yung lola. Sunod-sunod na kamatay. Tignan mo yung katabi mo, yan naman susunod. Imposible nung humanap ng kapalit na lola, wala nang kapalit yun, di ba? Nagluluksa sila ngayon. Di, pagkaraan ng 1 linggo, 2 linggo, nakamupo na uli. Nanalangin uli yung bata. Diba? Pagpalain niyo po aking nanay, aking tatay, lolo. Namatay na yung doggy niya, namatay na yun. Narinig uli yung tatay, may umiiyak sa kabilang kwarto. Ano? Ang namatay naman ay yung lolo. Yung lolo. O tignan mo yung katabi mo. Yan na ba yun? Namatay naman yung lolo. Lungkot na lungkot yung bata. Nagluluksa na naman sila. Ano? 1 linggo, 2 linggo. Mga kapatid, ang kasunod na yung tatay. Kasunod na yung tatay eh. Kinakabahan yung tatay. Namatay yung doggy. Lola, lolo. Pero kasunod na ako ba? Saan na? Pala, pinagpiplay doon yung sinami sa tatay. Hindi nakatulog yung tatay. Hindi nakatulog yung tatay. Alam niyo ba yung kwento ito? Ha? Hindi, dito na itutuloy. Alam niyo na tayo. Nakarinig uli, nag-iyak yung tatay. Pag-ising niya, mami. Hindi ako yun. Pumunta siya sa kwarto ng kanyang anak kayo. Ano? Tinanong niya na, anak, bakit ka umiiyak? Lumapit na rin yung nanay, anak, bakit ka umiiyak? Sabi niya, tinanong ng tatay yung asawa, hindi ko yung anak eh. Tinanong yung asawa, bakit ba kasi umiiyak? Namatay kasi yung kumpare ko. Diba? Alam niyo na, ibig sabihin. Diba? Nanalangin sila. Kaya pag nananalangin tayo, sabi, ganyan din po karanasan ko eh. Pag nanalangin ako, natutuloy yan. Pero huwag po kayo huwag kang mga ba, pwelo siya pag pinag-pray kita lang at nalakasan. Hindi pa, marami nangyari sa kanila kayo. Diba? Yun ang manalangin na isang bata. Bagamat umisa, sabi nga natin, ang panalangin ay nakapag-aalis ng pangamba, ng pag-aanilangan ng kaba. Ano? Lalo na po, madaling sabihin, kumisa madaling sabihin, pero pag nandun ka na mismo sa sitwasyon na yun, parang ang hirap. Ang hirap. Pag nandun ka na mismo sa kalagayan yun, ang hirap sabihin na tayo meron talagang taimtim na panalangin. Pero, hindi pa sa tinuro ni Jesus, kundi sinabi niya na sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Talagang humihingi ka. Ano ba yung hinihingi mo? Hinihingi natin ay ano?
ayon sa kanyang kalooban. Ang bawat kumahanap ay makakatagpo at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Talagang ganun tayo ka aggressive, ganun tayo kasighi sa ating mga hinihiling sa pamamagitan ng panalangin. Amen? Marami tayong hinihiling sa Diyos. Sabi ng isang estudyante, tumingin sa akin ng nasa alibig po ako puro mga estudyante, halos pastor, sabi niya, hindi ko po alam kung naniniwala kayo dito. Nagdala ba naman ng lapis, ballpen, at saka calculator, engineering po siya. Pwede ho bang basbasan nyo ng tubig ito? Mga kapatid, basbasan nyo ng tubig ito. Para po yung isusulat ko ay tama yung aking sagot. Exam po engineering, mga kapatid. Sabi ko, kahit bakit kung ako magdamag yung lapis na yun sa calculator, kung hindi ka nag-aral, hindi ka papasa. Tinitiyan ko sa iyo. Hindi ka napapasa. Hindi ka nag-aral Sabi, kahit na ibabit ko magdamag, lagyan ko pa ng moron siya. Diba? Hindi ka papasa. Kung hindi ka nag-aral. Mahilig sila sila ganun maniniwala. Totoo po yun. Yung libro, nasa ilalim ng unang. Sabi niyo, Pastor, tulungan niyo po. Nilagay ko. Mga kapatid, kahit mahiga ka sa loob ng library, magdamag na doon. Sa linggo ko natulog doon sa library. Hindi ka papasa kung wala kang title, kung hindi ka nag-aaral. Hindi po ba? Amen ba ron? O, di ba? Title yung ating panalangin. O, di ba? Kaya, ulitin tayo. Panalangin natin. Ang iglesia. Napakarami natin yung aming gawain sa Dulong Malabon, mga kapatid. Nako, talaga naman. Buti na lang ang topic namin doon tungkol sa panalangin. Napakalakas na natin sa Diyos sa Ate. At buti na lang, hindi nakasama si Ate. Hindi ko alam kung sino may balat sa amin. Panalangin ang aming paksa doon. Talagang malinis na malinis. Wala. Ako naman, abot ang pigil dito sa kumakatgad niya, yung gulong. Buti, ginano ko, kumakatgad niya. Para naman ako nayalig ang buong kalamnan ko. Nayalig ang buong kalamnan ko. Hindi ba alam kung paano ko pipigilin yung manibaylan yan. Pero patuloy, napakabuti ng Diyos sa akin. Sabi ko, pwede pa yung gulong na yan. May nagsabi na sa akin, walang school nito. Pasok, palitin yung gulong. Hindi, pwede pa. Hanggang hindi nabubutas, hindi natin papalitan. Hindi natin palitan. Makapal-kapal ka Huwag na. Akala yung mga kapatid na nakaligtas kami. At nung mangyari yun, nangyari lang sa amin yun, nung kasama namin si Kuya Domeng. Kuya Domeng, meron mo maraming beses binibigyan dyan, hindi nangyari sa amin. Sumama ka. Sumama. Alam mo, talagang nilayo kami. Si Kuya Domeng nandito sa tatlo yung nakatabi sa akin. Nag-iis, namumukot tabi sa lang nakaupo doon. Nakaganon po ako. So, ang unang masasakto ay si Kuya Domeng. Kaya hindi ka pa magbubiyuda, Nanay Rebe. Matang maganda. Amen, amen. Mahabang buhay kita mo. May asawa ka pa rin hanggang ngayon, Kuya Rebe. Salamat sa panalangin at ang lahat ng ating panalangin. Lalo na po ang ating mga programa. Isa po, like, sabi ko nga, nasa finance na yan. Kung kailan natin itutuloy ang mga proyektong ito. Pero ang burden ko lagi, alam ko, nababasa ninyo sa chat. Makulit po talaga sa akin. May burden, mga kapatid. Gusto ko magparami ng kaamin. Gusto ko magparami. Kanina umaga, pag-iisip ko, Atidada. Nagulat si Atidada. Pastor, sino ba yung mga nandiyan po kasi yung sidecar, yung parents. Pinakita ko. Puro na kabataan. Sila, Ian, nandiyan. Yes. At, alam nyo na, kami Chico. Kami siya. Dalawang babae, ihatid ko pa sila kanina niya. Sasama ko sasama ko siya. Nakuha ko pagbalik ko, baka puno ito, dapat pala na isama ko. Dire-diretso na sumibalik ko kanina. Panalangin. Pero pagkatapos, naglabas po ko ng cup, coffee, at saka brown sugar. Nagkape kami dyan. Dumating sila, Atidada. Sino ba yung mga?
Akala mo inspektor na tatanong. Sino ikaw po sino naman? Kilala talaga yan. Minsan din nagwibigil no? Minsan din nagwibigil yung mga tanong ayusin. Joke lang kilala. Ayusin totoo nakulatis ko. Nakulatis siya. Nandiyan nakahiga sa 3 wheels. Oh, naku, pusa. Ganun kami. Ganun kami. Pusa. Sige, maglalabas ng kape. Sige, pusa. Tinulungan si Ate Dadang maglinis ng punas-punas at magtanggal ng mga alat sa upuan. Ayan. Ayan. Si Ian po naging si Ian. At saka si Prince. Si Nika at si Jerica. Dalawa po yan, ha? Wala sila. Ito, walo. Diba? Sila po nagpunas niya. Nabawasan yung trabaho sa susunod sana makasama na natin siya. Saka kami nanalangin. Sabi ko, Panginoon, alam ko may mga dinaraan ko mga bata nito. Bakit sila nasa labas? Alas 5 lang, gising pa sila. Alas 5. Bunda sila, Alas 5. Buhay na buhay. Gising na gising. Talaga, Pastor, tutulungan ka namin dyan. Ano ba gagawin, Pastor? Talaga naman. Panalangin natin sila. Kasama sa programa na dapat natin ipanalangin. Mga kapatid, amen? Yes, sama-sama natin ipanalangin. Taimtim na panalangin para sa ating Panginoon. Hallelujah! Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Pakinggan natin, may testimony yata si Ate Laleng. Sige, ikwento mo lahat. Ikwento mo lahat. Alas 10:26 na. Mga 11:30 tapusin mo. Good morning po sa ating lahat. Mapakagandang experience po na nangyari sa amin. God is good! And God is good all the time. Yung po nangyari sa amin ng Miyerkules, Kadulong Malabon, ito rin po ang topic namin, yung pananalangin. Malapit na kami rito sa may McDo. Sabi ni Previous, sabi ko, tumatakbo pa siya gano'n, tumatakbo pa. Maya-maya, makita ko si Pastor, ginaganon yung manibela, nagbibigil na, hindi niya talaga makontrol. Ang kabutihan pala, walang mga sasakyan nun, dahil alam niyo naman yung bypass dyan sa may McDo. Talaga namang hindi naglulubay ang mga sasakyan dyan, lalo na yung mga truck. Napunta ba nasa kanan kami, napunta kami sa kaliwa. Sumagsad talaga kami at may malaking tosang doon, malaking tosang. Kung naunti-unti pa, malamang tataob yung yung 3 wheels. Sabi ko, nung nakababa na kami, sabi ko sa pool si Kuya Domin, kasi siya yung nasa kanan, syempre ginano ni Pastor yung 3 wheels. Sa pool yun kung merong sasakyan man na darating. At gano'n din sa aming likod, malinis na malinis. Di nung nasa McDo na kami, kaya nga may mga post ako na talaga nagtutulak sila. Sabi, ba't ikaw di nagtutulak? Taga-video ako Tapos dinadala na namin kay Alan, layo ng tinulak nila. Pawis na pawis talaga sila. Awang-awa ako Pastor, dahil alam natin, nanggaling yan sa karamdaman. Na-hospital din siya. Pagdala namin dun sa kay Al, ang siste, wala pala kaming mga pera. Ang kabutihan pala, yung Gcash ko, may laman. At ang pinakamabuti ron, ang tao, yung babae, si Beron, asawa ni Ann. Nagpaaral dito yun sa ICSC. Di kilala ako, sabi ko, Beron, pwede bang pautang ng gulong? Sagot pa naman sa akin, Ate Lalit, ikaw pa mawawala ng pera. Aba, ako pa rin mapera sa isip-isip kong gano'n. Kung yung lalaki ang nandun si Ann, masasabi ko kaya sa kanya na pa-connect sa sa Wi-Fi. Kasi wala akong load, hindi ko may papasa yung laman ng Gcash, bayad ko dyan. At ang pinakamaganda pa, sangkatutak ang ginagawa ng mekaniko. Paano kaya ipapalit itong gulong na ito? Napakabuti ni Lord dahil yung kabilang talyer, tatawid ka lang, nandun yung kabilang talyer, yung may tabi ng bakery, doon kami nagpapalit. At ang maganda pa nito, sila yung leader, sinad ko agad, yes, pasundo mo kami kay Oma. Kasi nandito kami, nakaplatan kami rito sa may
ko, isan daw kami nandun, sabi ko nandito kami kay Ann. Nandun yung action ni Yas na kahit na nagpapagupit si Owa, ewan ko kung natapos niya yung pagpapagupit niya. Salamat kay Owa at sinundo niya kami. Wala kaming kamalay-malay na yung pagdating namin dito nung naihatid na kami ni Owa. Doon. At saka si Ami at si Kuya Lucio sumunod doon. Pagdating dito, noon namin naramdaman yung panginginig ng laman namin. Parang palang nag-sick-in yung ng pangyayari sa amin. At salamat sa lugaw na akala ni Pastor ay bibingka. Dahil natuyuan ng sabaw. Pero masarap. Nalatang-lata talaga kami nung habang kumakain kami. Pero si Pastor, nakita ko rin, namuglay. Tsaka si Kuya Domin, putlang-putlang. Napakabuti ni Lord sa buhay ng bawat isa sa atin dahil hindi niya kami pinabayaan. Inisip namin, kung may nangyari na gano'n, maaaring ospital, wala naman kami perang pampagamot, o maaaring mapurol kami, hindi ninyo kami makakasama. 5 po kami, sa Ate Neneng, ako, si Pastor, sa Ate Merlin, at si Kuya Domin. Salamat sa Lord dahil iningatan niya kami sa aming pag-uwi. Ganun din sa pagpunta namin doon. Kaya mga taga-DM, dito na lang po kayo dumaan sa sa looban, maganda na ang daan. Matuto po tayo mag-ingat sa ating mga sarili. At ang lesson learned po, pag sinabing palitan yung gulong, palitan agad. Salamat po, Lord. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. At bilang pagtatapos po ng ating pananambahan, gusto po nating i-recognize at i-honor ang ating mga scholars at para makita rin po sila ng mga sponsors. At sila po ang naglingkod sa ating pananambahan ngayong linggo bilang kanilang pasasalamat sa ating Panginoon sa maliit man, pero alam natin na nagagamit nila yung suporta na ating binibigay. Kaya atin po tinatawagan sa harap ang ating mga scholars para po sila ay ating makilala at maipanalangin. Una po si Casey Cruz Sanguyo. Next po, Jafet Shera. Next, Jernel Tubieros. Kurt De Guzman. Si Abby. Aming fans. Juliana. Diyan na si Juliana. Anika Arbegoso. Charmaine. Yuan. Kelsey. Hershey. Hershey. Jamaica Legaspi. Ay, ate ko ipatawag sila na sa taas. Sian Tubieros. At Kathleen Resurrection. May kanta ba kayo? Hindi daw sila nakapag-practice. May kanta ba? Meron daw. Ikanta daw po pala, surprise.
Ayan. Paka-flash mo daw yung lyrics para makita nila. English, Tagalog.
salamat po sa kanta ng ating mga scholars at tinatawagan din po natin ang ating mga ever generous na sponsors dito sa harap. Si Ate Yasmin, si Amy, si Ayla. Dito po tayo sa harap. Si Lola Revi, si Ate Ann, si Ate Dorcas, si Aina, Salvador family. Sa likod po yung mga sponsors. Salvador family, si Ate Lenlen, si Marvin, si Ate Ruth, si Ate Celia, si Aaron, si Ate Tina, ang kalalakihan, isang representative po ng kalalakihan, si Ate Jasmine Pascual, si Lola Elvie, at si Maricar. At nananawagan pa rin po kami, yung mga kinakatok po ang puso, pwede pa po na maging kabilang po kayo sa mga sponsors. UMM po. Ayaw ng UMM. Si President daw po, Lolo Lucio. Ayan. Kulang ng dalawa. May absent ka sa inyo? Ayan. Isang hi naman daw yung mga scholars sa kanilang sponsor. Gawin niyo yung mga sponsor niyo. Yan ang nagpapabaon sa inyo. Hindi man malaki pero pandagdag sa bawat araw na gastusin. Compress daw po para kasya. Picture muna. Kasya ba, Maris? Okay, smile! Okay. Si Ate Yasmin, ang ating leader daw po mag-pray sa ating mga scholars at sponsors. Iyuko po natin ang ating mga sarili at sandali po tayong manalangin. Panginoon, maraming salamat sa ganitong pagkakataon. Uli namin nasilayan, Panginoon, ang dulong malabon at lalo ang mga pinag-aaral, Panginoon, ng Iglesia. Maraming salamat sa kanilang buhay, Panginoon. Maraming maliit lamang, Panginoon, ang kanilang tinatanggap. Pero sana maramdaman nila, Panginoon, kung gaano sila minamahal at sinusuportahan ng Iglesia ng Inaon. Maraming salamat, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Gayon din, Panginoon, ang mga nagpapabaon, ang mga miyembro, Panginoon, ng Inaon na patuloy na sumusuporta upang kahit papaano makatulong, Panginoon, sa mga batang ito. Maraming salamat, Panginoon, biyayaan pa sila ng sisiklik at tumaako na biyaya sa kanilang buhay, sa kanilang trabaho, Panginoon. At marami pa silang i-bless, Panginoon, ng mga bata upang ito'y makapag-aral at makatulong, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, may wala po saglit ang mga ating scholar. Iabot po natin ang for this week na ating support. Ayan, salamat po. Maiwan na lang po mamaya para daw po sa pirma. Thank you.
sa lahat. Sa inagpaglaan ang buhay, ngayon na siya, kumakalinga sa amin sa araw-araw. Maraming salamat po, Panginoon. Wala na napakabuti mo sa amin sa araw-araw. Minsan, sinusukat mo rin ang aming pananalig sa iyo. Maring dumadating ang iba't ibang mga karanasan ito. Hindi namin inaasahan. Malakas kami ngayon, subalit sa mga dadating na araw ay may paparating ng mga unos. Katulad din ang aming panalangin sa aming mga kababayan sa iba't ibang malapit sa Kalagitan, probinsya. Maring sa kanila'y taulila na kanilang mahal sa buhay. Mas masakit po ito. Mas nagluluksa sila, mas nagdadalamhati sila kaysa sa amin. Maring nakakatikim kami, nakakalasap ng mainang-inang na buhay dito sa Pulilan, sa Bulacan. Maring sa ilan ay may mga pagbaha sa ibang mga lugar. Dapat pa rin kami magpasalamat. Meron kami, kung ano meron kami ay makita namin. Huwag namin hanapin yung wala kami. Kundi ang meron na dumating sa amin, dapat kami pagpasalamat sa iyo. Dakilang Diyos, dalangin namin din sa lahat ang mga iglesia lokal, bawat pamilya. Alam namin, may kanya-kanya po silang kinakaharap. Nagsasalita man sila o hindi, meron silang dalahin mabigat. At kasama nito ay naroon kami. May pagdamay kami. Mga salita na makakatulong, mga magagandang salita, hindi mas material na bagay. Kami makatulong, maaaring hindi daan libo, hindi milyon. Kundi yung salitang kumusta ka na. Panalangin namin para sa iyo. Pagdamay, pagdalaw, napakalaking bagay po ito pang magaanan. Gumaan ang kanilang pinagdadaanan ngayon, kapilang Diyos. Salamat po sapagkat ganyan ang kalikasan ng inyong iglesia. Ang pagdamay ng mga sponsors para sa aming mga tinutulungan, mga munting halaga lamang, Panginoon. Nilalang namin, pero napakalaki po. Ang mga munting halaga na ito na galing din sa iyo, na para sa aming mga kapatid, pamilya, sa dulong Malabon. Salamat sa kanilang mga magulang, sa mga lolos at lolas na patuloy na nag-aaruga sa kanilang mga apo, mga anak. Salamat po sa kanilang pagtitiwala. Every Sunday, talagang higit, talagang nag-aalap ang kanilang puso. Nagdidingas sila bilang mga baga, mga kahoy na hinugot sa apoy. Tawagan niyo po yung aming pananampalatay, pananalig sa panalangin. Laging maalap, hindi ningas sugat, kundi laging nagdiningas ang aming paglilingkod, Panginoon. Mula sa mga bata, ay paalagaan namin sila, arugain namin sila. Hindi sapat ang mga material na bagay, hindi sapat na may gadgets po sila. Pero hindi namin na ituturo yung mga salita, bali wala po lahat. Lalaki lamang sila sa iglesia, bilang sila mga miyembro, very burden, yung kabigatan ng paglilingkod sa kapwa ay hindi rin na maramdaman. Ang aming fundador ng iglesia, John Wesley, iniwan ang maraming buhay, bagamat nasa magandang kalagayan, prominenteng pamilya sa Inglaterra, tinalikuran, maliban sa kanyang mga magulang, tinalikuran ng masarap na buhay, tinalikuran ng hayahay na buhay, tinalikuran ng buhay ng pakuya-kuya-kuy lamang, at pumunta sa mga lugar, sa mga Indians, sa mga kapuspanan na higit lamang ng kaunti, sa mga manok, sa gansa, sa mga alagang hayop sa bukid, at pinaglikuran ng mga kapuspanan nito. Dalangin namin na lahat ng iglesia ganito po lagi ang maging damdamin sa misyon. Hindi lamang kami nasa inbox, hindi lang mga nasa comfort zone, kundi sa isang mission zone ang damdamin po ng bawat isa. Lahat po kami lumalapit sa iyo. Aming pisikal, isip, damdamin, depresyon na naman po ito, mga toxic ito, sa namin itinatalaga at Panginoon Diyos. Pawiin po ninyo lahat ang aming pag-aalala at maranasan namin ang unti-unting kagalingan. Banayan na mga bulong mo, banayan na pag-ihit ng hangin, banayan na paghaplos ng iyong mga kamay, mapagpalang kamay sa aming lupang katawan. Tulad ng mga kwento ni Propeta Ezekiel, nakakita siya ng mga kalansay ng buto, isang lampak ng mga kalansay ng buto. Walang kakayahan, wala kaming pag-asa. Maring feeling namin para walang dumadami sa amin, para kaming kalansay ng buto. Pero nakita niya kung
paano po ninyo unti-unting binalot ng laman, ng balat, ng mga organs. Muling nakatindig ang mga kalansay nito. Muling nakatayo ang mga kalansay nito. Muling nagkaroon ng pag-asa, ng kagalingan. Ang inyong mga anak, ang mga kalansay nito, muling nagkaroon ng saya sa aming mga tahanan, parang laging malungkot, laging nagkakagalit, laging puno ng pagsubok. Pero dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus, muli niyong binigyan ng pag-asa ang bawat isa po sa amin. Muli kaming titindig, muling hahayag ang inyong iglesia nito sa lipunan, sa kanyang komunidad. Tulungan po ninyo kami, dakilang Diyos, na laging nagdidingas ang aming pananampalataya sa aming sambahayan, sa aming kapitbahay. Ikwento po namin ang pananampalataya ito. Huwag po namin sarilinin. Huwag po kaming makasarili. Huwag po kaming maging selfish. Gusto namin laging tumatanggap lamang. Ibahagi naman namin ang pananampalatayang nagdidingas, nag-aapoy sa kanyang paglilingkod. Ibahagi namin sa aming kapwa. Salamat po sa umagang ito. Kiniklaim namin dakilang Diyos ang aming pag-uwi. Nakaranas kami ng pag-asa. Nakaranas kami ng pagbabagong anyo. Nakaranas muli kami at katanggap ng panibagong biyaya mula sa iyo, dakilang Diyos. At higit sa lahat, ang inyong mapagpalang kamay, kayo na siyang aming dakilang manggagamot. Dakilang manggagamot, ang aming dakilang manggagamot sa aming mga buhay. Sa iyo lang kami nagtitiwala, Panginoon, at sa mga anak mo bilang mga espesyalista na nakakatulong sa aming procedure ng gamutan. Dakilang Diyos, sumasampalataya po kami, nananalig po kami, punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng kagalingan sa aming mga buhay. Kagalingan sa aming kabuhayan, mga bagong hanap buhay na inyong gagawad sa inyong mga anak. Matagal nang hinihingi at inyong igagawad ang mga kasagutan nito sa takdang panahon. Huwag lang kaming magmadali, sapagkat habang kami nagmamadali ay maaaring mapahama kami. Hintayin namin ang takdang panahon upang ang inyong kasagutan ay talagang tamang-tama sa aming panahon. Hindi kami nagmamadali, subalit dumating ang kasagutan sa aming panalangin sa takdang panahon, sapagkat yun po ang makakabuti sa amin. Ito po ang aming samantalangin at patuloy na pagtitiwala sa iyo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pananambahan, pansamantala, uuwi tayo sa kanyang mga tahanan natin at kailanman mga kapatid, hindi matatapos ang ating paglilingkod sa ating kapwa. Katulad po ng inyong paglilingkod sa dulong Malabing Mission. Tanggapin natin ang masaganang biyaya mula sa ating mahabaging Ama at patuloy na kanyang paliwanagin ang kanyang mukha sa ating lahat. Patuloy na magdulot sa atin ng pag-asa sa pagitan ng ating Panginoon Kristo na siyang sentro ng ating pananampalataya. At ang kaaliwan, kagalingan, pag-asa, at pagkakasundo, pagkakabuklod sa pamamagitan ng kanyang banal Espiritu ang laging maghari sa atin mula ngayon at magpakailanpaman. Amen. Salamat po. Bubuhos ang masaganang biyaya sa ating lahat. Oh,